Magandang araw, bagong Pilipinas. Akong inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Julius Sam Acad, maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam mula sa isang high-value target sa Marawi City. Pasaherong kararating lamang sa bansa mula Dubai, inaresto dahil sa may kabinbin na kaso. At dalawang individual arestado ng PNP-ACG sa iligal na pagbebenta ng ATM card online. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Inaresto ng mga otoridad ang isang pasaherong kararating lamang mula sa Dubai sa Ninoy Aquino International Airport matapos matukoy na may nakabinbin itong kaso sa ilalim ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Patrolman Willier Peños, ibalita mo. Isang 45 anyos na lalaki na residente ng Parañaque City ang inaresto ng pinagsanib puwersa ng Philippine National Police Aviation Security Group at ng Manila Police District matapos siyang dumating sa bansa nitong Hunyo 11 sakay ng isang international flight mula pa sa bansang Dubai. Ayon sa Bureau of Immigration, ang pangalan ng suspect ay lumabas na may umiiral itong warrant of arrest sa kanilang system na inisyu ng Pasay City Regional Trial Court. Ang kaso ay may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang batas na ito ay layong protektahan ang kababaihan at mga bata laban sa anuman uri ng karahasan. Ang suspect ay may nakatakdang piyansa sa halagang 72,000 para sa naturang kaso. Kaagad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad ng NAIA Police Station 3 sa warrant section ng Manila Police District upang tiyakin na maayos maipatupad ang warrant. Wala namang naiulat na kaguluhan sa mismong pag-aresto. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Intelligence and Warrant Section ng Police Station 11 MPD ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasailalim sa legal na proseso. Mariing paalala ng mga otoridad sa publiko ang patuloy na pagsunod sa batas sapagkat ang sinumang may kinakaharap na kaso ay maaaring arestuhin sa anumang oras kahit pa sila ay galing sa ibang bansa. At mula dito sa tagapangalaga ng seguridad ng paliparan ng bansa, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Willier Peños, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Peños. Arestado ang dalawang individual sa magkahiwalay na operasyon na ikinasa ng Northern District Anti-Cybercrime Team sa Caloocan City, kaugnay sa ilegal na pagbebenta ng ATM cards sa online platforms. Ang report mula kay Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Matagumpay na naaresto ang dalawang individual sa magkasunod na operasyon na isinagawa ng mga operatiba ng Northern District Anti-Cybercrime Team, katuwang ang Caloocan City Police Station sa Caloocan City, dahil sa illegal na pagbebenta ng ATM cards sa online platforms. Sa isinagawang cyber patrolling, isang Facebook page ang natukoy ng mga otoridad na kung saan talamak ang bentahan ng mga ATM card na nagkakahalaga ng 2,000 bawat isa. Agad nakipagtransaksyon ang mga otoridad sa mga suspect na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Nasasangkot ang mga naarestong suspect sa paglabag sa SIM Registration Act at Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA, parehong may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
Ito ay mariing ipinagbabawal ng ating batas dahil maaaring magamit ang kanyang personal information sa panloloko at pang-i-scam ng mga cyber criminals. Ang nasabing matagumpay na entrapment operation ay resulta sa pinaigting na cyber patrolling ng personnel ng Northern District Anti-Cybercrime Team. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Artizuela. Timbog ang isang lalaki sa Valenzuela City matapos isilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa kasong lascivious conduct. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Inaresto ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section ng Valenzuela City Police Station ang isang most wanted person dahil sa kasong lascivious conduct sa ilalim ng Section 5B ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang naarestong akusado ay isang 49 anyos na lalaki. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 4 Malabon City kaugnay sa 5 bilang ng kasong lascivious conduct. Inirekomenda ng korte ang kabuuang piyansa na 900,000 para sa pansamantalang kalayaan ng akusado matapos maaresto agad na din sa custodial facility unit ng istasyon. Ito ay naaresto namin sa kasong lascivious conduct. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Esperanza. Pinatunayan ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO ang kanilang dedikasyon at serbisyong publiko at ang swift and responsive public service matapos agad na makapagresponde sa dalawang magkahiwalay na insidente ng paghingi ng tulong mula sa mamamayan. Alamin ang iba pang detalye mula kay Patrolwoman Mariana Danica Bongo. Kailan ang direktiba ng Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III na 3-minute response time at agarang pagbigay ng police assistance. Pinatunayan ng mga personnel ng RMFB and CRPO ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa mamamayan sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa dalawang insidente. Sa unang insidente, habang nasa biyahe patungong NCRPO Camp Bagong Diwa, ang mga kapulisan na pinangunahan ni Police Captain Reinhardt Duladula at Police Lieutenant Christian Giro Spiricalde ay nakatanggap ng ulat mula sa mga pasaherong stranded matapos masira ng sasakyan dulot ng overheat. Agad silang kumilos upang itabi ang sasakyan sa mas ligtas na bahagi ng kalsada. Matapos ang koordinasyon sa Skyway Patrol Group para sa recovery ng sasakyan, isinakay ng RMFB personnel ang mga stranded na pasahero sa kanilang police vehicle at inihatid ang mga ito sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3 at tiniyak na makakarating sila ng ligtas at naaayon sa kanilang flight. Nagbigay mensahe naman ang Force Commander ng RMFB and CRPO na si Police Colonel Celso M. Rodriguez. Aniya, pinasasalamatan niya ang mga personnel sa kanilang maagap at walang pag-iimbot na pagtulong sa mga na-stranded. Ang simpleng gawain ito ay may malalim na epekto sa komunidad at sumasalamin sa uri ng serbisyo na ating inaasahan at itinataguyod sa RMFB. Sa ikalawang insidente naman, habang naka-duty bilang police visibility, ang mga personnel ng RMFB and CRPO na sina Police Executive Master Sergeant Jocelyn T. Bangayan, Patrolman Ricardio Felipe at Patrolwoman Miliana Pagirigan ay agad na nagbigay ng tulong sa isang individual na may medikal na kondisyon sa Doña Soledad Avenue, Barangay Don Bosco, Parañaque. Dumating ang biktima na nakakaranas ng matinding pagkahilo, panginginig at paninigas ng mga kamay at daliri habang siya ay nakasakay sa kanyang motorsiklo. Agad na isinagawa ng mga pulis ang paunang lunas at nakipag-ugnayan sa barangay para sa agarang medikal na tulong. Ang biktima ay dinala sa ospital ng Parañaque sa tulong ng barangay ambulance. Ang mga pangyayaring ito ay patunay ng aktibong pakikiisa ng RMFB and CRPO sa AAA Policy Framework ni Police Major General Anthony A. Abrin, Regional Director ng NCRPO, na nagtatampok sa pagiging able, active at allied ng bawat pulis sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang presensya at maagap na pagtulong ng RMFB and CRPO sa mga mamamayan ay nagpapakita ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad.
Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO at sa pamumuno ng aming Force Commander na si Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Bungo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrol Woman Bungo. Nasabat ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu mula sa 2 suspect matapos ang matagumpay na buy-bust operation ng PNP sa Rodriguez, Rizal. Ang detalye ng report mula kay Patrol Woman GV Marie Famoso. Ang 2 individual sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Municipal Drug Enforcement Team ng Rodriguez MPS sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Kinilala ang mga sospek na sina alias Dindo, 42 anyos, high-value individual, at alias Jack, 29 anyos, kapwa residente ng nasabing barangay. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 162 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,101,600 pesos, buy-bust money na 1,000 peso, 1,500 cash, digital weighing scale, isang pouch at mga ID ng sospek. Dinala ang mga sospek at ebidensya sa Rizal Provincial Forensic Unit para sa drug test at forensic examination. Kasalukuyang nakakulong ang mga sospek sa Rodriguez Custodial Facility at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Patuloy ang Rizal PNP sa mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga para sa mas ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevy Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Famoso. Nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Sectoral Front Organization sa Agoo La Union bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa insurhensya at terorismo. Nakibalita dyan si Police Corporal Mark Anthony Pico. Umalas sa isang grupong konektado umano sa Kilusan ang isang mangingisda mula sa Agoo La Union matapos ang isinagawang pinagsanib na operasyon ng iba't ibang unit ng pulisya at mga opisyal ng barangay. Isinagawa ng 2nd La Union Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Agoo Municipal Police Station, Tactical Support Company, RMFB-1, Regional Intelligence Division, Provincial Intelligence Team La Union, RIU-1, at La Union Provincial Intelligence Unit sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay. Ang operasyong nagresulta sa voluntaryong pagkalas ni alias Bari, isang mangingisda sa grupong Timek Namnama Dagiti Babasit amang ngalap ti La Union. Sa isinagawang debriefing, sinabi ni alias Bari na gusto na niyang mamuhay ng tahimik at hindi na muling makisangkot sa anumang organisasyong konektado sa anumang kilusan. Pinirmahan rin ni alias Barry ang kanyang oath of allegiance bilang pagpapakita ng kanyang voluntaryong pagbabalik loob sa gobyerno. Ang seremonyang ito ay dinaluhan at nasaksihan ng mga barangay official at mga kinatawan mula sa nabanggit ng mga unit ng pulisya. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa mga individual na kasapi o konektado sa mga rebeldeng grupo na magbalik loob na rin sa pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Police Corporal Pico. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos mahuli sa sinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan. Tinutukan niya ni Patrolwoman Mildred Tawagon. Arestado ang isang lalaki sa kinasang buy-bust operation ng San Jose del Monte City Police Station sa Barangay Kaipian, San Jose del Monte City, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Edelmar G. Alviar, hepe ng nasabing istasyon na si alias TJ, 30 taong gulang, binata, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Dakong alas 6 ng gabi ng nasabing operasyon na nagresulta sa pagkakasabat ng hinihinalang shabu na may timbang na 15 gramo, na may standard drug price na humigit kumulang 102,000 pesos. Dinala sa San Jose del Monte Satellite Forensic Office ang sospek at mga ebidensya para sa drug test at laboratory examination. Kasalukuyang inihahanda ang kasong kriminal na isasampa laban sa kanya. Patuloy ang maigting na kampanya ng Bulacan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Franklin Palasi Istoro
officer in charge ng Bulacan Police Provincial Office laban sa iligal na droga bilang bahagi ng kanilang layunin na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Nakiisang mga tauhan ng Ipasindayaw Cups sa pagsasagawa ng Oplan Balik Eskwela sa bayan ng Puntol, Apayao bilang bahagi ng kanilang suporta sa pagbubukas ng klase para sa school year 2025-2026. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Jesly Sabado. Sagawa ng Ipasindayaw Cups ang Oplan Balik Eskwela sa Kakalagan Elementary School at Kakalagan Child Development Center sa Barangay Kakalagan, Puntol, Apayao noong 13 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng mga tauhan ng Provincial Community Affairs and Development Unit sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel James S. Bauding, katuwang ang 1st Apayao Provincial Mobile Force Company, Provincial Medical and Dental Team at Puntol Municipal Police Station. Tampok sa programa ang mga talakayan hinggil sa anti-bullying, anti-terorismo at kahalagahan ng personal na kalinisan. Kasabay nito ang pamamahagi ng mga school supplies, tsinelas at bitamina sa mga bata. Tinatayang higit sa 60 mag-aaral ang naging benepisyaryo ng naturang programa na naglalayong palakasin ang seguridad at kaligtasan sa mga paaralan, habang pinatitibay ang ugnayan sa pagitan ng PNP, mga mag-aaral, guro at mga magulang. Nagpaalala naman si Police Lieutenant Colonel Bauding sa mga magulang na huwag gamitin ang mga pulis bilang panakot sa mga bata. Sa halip, dapat silang ipakilala bilang mga kaibigan at katuwang ng komunidad na laging handang tumulong. Nagpahayag din ng pasasalamat ang Apayao Police Provincial Office sa mga bukas palad na sponsors at stakeholders gaya ng GT Enterprises, Gamboa Dental Clinic at ANA Ilocos Norte na naging bahagi ng tagumpay ng aktibidad. Patuloy na nagpapatunay ang PNP ng kanilang pangako sa pagbibigay ng ligtas, maayos at suportadong kapaligiran para sa pagkatuto ng bawat batang Pilipino. Mula dito sa probinsya ng Apayao, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Matagumpay na isinagawa ang isang meet and greet activity para sa mga miyembro ng District Advisory Group for Police Transformation and Development ng Eastern Police District sa isang simpleng seremonya na pinangunahan ni Police Brigadier General Aden Lagradante, District Director ng EPD. Nakatutok dyan si Patrolwoman Melin Lagwis. Ang Eastern Police District ay nagsagawa ng meet and greet sa mga miyembro ng District Advisory Group para sa mas matatag na ugnayan at makabuluhan ng transformasyon at pag-unlad sa buong distrito. Isang mahalagang pagtitipon ang isinagawa ng Eastern Police District kung saan formal na naganap ang meet and greet ng mga miyembro ng District Advisory Group for Police Transformation and Development or DAGPTD. Pinangunahan ni Police Brigadier General Aden T. Lagradante, District Director ng Eastern Police District, ang mainit na pagtanggap sa mga kasapi ng advisory group na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang na ang simbahan, akademya, negosyo, kabataan at media. Kasama din na dumalo sa nasabing aktibidad si Police Colonel Leonard L. Luna, DDDA at Chairman ng Technical Working Group at iba pang opisyales ng EPD. Layunin ng pagpupulong na ito na palalimin ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga layunin, programa at inisyatibo tungo sa epektibong implementasyon ng PNP Patrol Plan 2030, isang hakbang para sa tunay at makabuluhan ng pagbabago sa hanay ng kapulisan. Binigyang diin ni Police Brigadier General Lagradante ang kahalagahan ng partisipasyon ng advisory group sa pagbibigay ng mga rekomendasyon at suporta sa mga reforma at inobasyon na isinusulong ng EPD. Samantala,
Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga miyembro ng DAG-PTD na ipakilala ang kani-kanilang sektor, layunin at maaring kontribusyon sa mga programa ng pulisya, lalo na sa larangan ng community engagement, public safety at good governance. Isang bukas at makabuluhan ng talakayan ang nagsilbing simula ng mas matatag na ugnayan sa pagitan ng Eastern Police District at ng komunidad na kanilang pinaglilingkuran upang mas makamtan ang pamayanang maunlad, ligtas at mapayapa. Mula dito sa Eastern Police District, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Melin Biloquias, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Loquias. Tunghayan naman natin ang mabalita mula sa Visayas. Sa presinto ang bagsak ng mag-live-in partner at ang kambayaw ng isa sa mga ito nang maaresto sa kinasang anti-illegal drugs operation ng otoridad sa lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental matapos silang maaktuhang nagbebenta at nag-iingat ng ininalang shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Justin May Halyores. Tatlong katao, kabilang ang magka-live-in partner at bayaw nito, ang naaresto sa matagumpay na isinagawang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Kabangkalan Component City Police Station sa Purok Santa Cruz, Barangay Tagukon, Kabangkalan, Negros Occidental nito lamang 13 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Jolan G. Vinson, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan CCPS, ang mga sospek na sina alias Francis, 44 anyos, alias Karen, 34 anyos at alias Joem na 25 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon sa kapulisan, na-recover mula sa mga sospek ang 20 plastic sachet ng hinihinalang shabu, kabilang ang buy-bust item na may kabuuang bigat na humigit kumulang 35 gramo at may estimated standard drug price na 238,000 pesos. Bukod pa rito, nakuha rin ang 5 100 peso bill na marked money, karagdagang cash na 550 pesos, isang improvised glass tutor na may bakas ng hinihinalang shabu, digital weighing scale at iba pang non-drug items. Patuloy ang investigasyon habang nasa kustodiya na ng Kabangkalan CCPS ang 3 sospek para sa kaukulang dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng masigasig at walang humpay na kampanya kontra iligal na droga ng kapulisan sa Kabangkalan at ng buong Philippine National Police para sa kapayapaan at kaligtasan ng sambayanan. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Formal nang nagtapos ang 176 na bagong pulis mula sa Basic Internal Security Operation Course Class Lawin sa isang seremonyang ginanap sa Regional Training Center 7 sa bayan ng Sibonga, Cebu. Tunghayan ang report ni Patrolwoman Judith Nicanor. Matagumpay na nagtapos ang 176 na pulis sa Basic Internal Security Operations Course Class 02-013-R7-2025-024 and 025 Lawin na ginanap sa Regional Special Training Unit 7, Camp Severino, Hinovia, Barangay Bay, Sibunga, Cebu nito lamang nakaraan. Pinaunahan ni Police Brigadier General Victor V. Arevalo, Director ng PNP Training Service, ang closing ceremony kasama sina Police Lieutenant Colonel Erwin M. Pabroques, Officer in Charge ng RST 7, Police Lieutenant Colonel Clarissa R. Gabutan, Officer in Charge ng Regional Learning and Doctrine Development Division 7 at iba pang opisyalis ng Pro 7 na nagpaabot ng pagbati sa lahat ng nagtapos. Isa sa mga highlights ng programang pagbibigay ng parangal sa mga top-performing students ng klase. Itinanghala overall top 1 si Patrolwoman Eileen Claire de la Torre Garingo habang natanggap ni Patrolman Mark Del Calapitorion ang Leadership Award bilang Class Battalion Commander. Ibinahagi naman ni Patrolman Jem Chris S. Bonghanoy, Class President, ang kanilang class impression bilang bahagi ng programa.
Binigyan din ng sertipiko ng pagkilala mga facilitator ng kurso bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa matagumpay na pagsasanay. Pinaunahan ni Reverend Jeves C. Cadiz ang pagbabasbas ng blue berets at paglalagay ng bisok pins, na sinundan ng ceremonial donning na pinaunahan ni Police Brigadier General Arevalo. This journey has not been easy. We know. Sinubok kayo sa lahat ng aspeto, physical, mental at emotional. There were moments of doubt, exhaustion, and maybe even fear. But you stood your ground. You pushed through the pain, embraced the discipline, and held on to the values we in the PNP hold close to our hearts. Behind my back is the new graduate sa ato ang PNP Bisok. No? It is one of the mandatory courses sa ato ang mga police officer in terms of internal security operation. So preparing them for possible ISO operation, no? In relation sa ato ang tulong natin sa ating AFP. Then also this kind of training can help ma-mold natin yung capabilities ng ating mga kapulisan. At ano pa ba, yung ma-instill natin yung disiplina na kinakailangan sa ating mga kapulisan. Labis naman ang tuwa ng bawat pamilya ng mga nagtapos sa bagong karangalan na kanilang napagtagumpayan. Isa itong patunay ng sakripisyo at dedikasyong ipinuhunan ng bawat isa sa pagsasanay. Yung application ng Bisok sa 5 minutes response time ni Chief PNP ay napakalaking aspeto at napakalaking factor dahil dito sa Bisok, bawal mag-relax. Dapat mag-decide ka, may discretion ka in a short period of time. Bawal ang pabagal-bagal. Tapos, yung 5 minutes, pag dito sa training, marami na nagagawa yan. Kaya, ang Bisok, very vital sa tinatawag na 5 minutes response time ni Chief PNP. Ang Bisok ay isang mahalagang kurso na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga pulis sa internal security operations upang epektibong tumugon sa banta na insurhensya, terorismo at kriminalidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa isang matagumpay na operasyon ng mga pulisya kontra iligal na droga, nasamsam ang tinatayang 6.8 milyong piso halaga ng shabu mula sa isang high-value target sa Marawi City. Patrolwoman Veronica Laggi sa report. Nasamsam ang tinatayang 6,800,000 pesos halaga ng shabu mula sa naarestong high-value target sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation ng mga operatiba sa Barangay Lilod, Sadok, Marawi City nito lamang ika-10 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Robert S. Daculan, Provincial Director ng Lanao del Sur PPO, ang suspect na si alias Menso na residente ng Barangay Bago Ingod, Ditsaan, Ramain, Lanao del Sur. Pinangunahan ng Lanao del Sur PPO ang naturang operasyon at nakumpiska ang 6 na knot-tied plastic bags na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu at may tinatayang halagang 6,800,000 pesos, buy-bus money at isang Black Rusi 125 na motorcycle. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Marawi CPS para sa kakulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na nananawagan ang pamunuan ng Lanao del Sur PPO sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon na makakatulong sa pagsugpo ng kriminalidad at iligal na droga sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Laggi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Laggi. Walang takas ang isang newly identified drug suspect matapos madakip sa kinisang buy-bus operation ng mga operatiba ng pulisya sa Misamis Occidental. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Riza Sahonya.
Arestado ang isang newly identified drug suspect sa isinagawang joint buy-bust operation ng PIDEA Regional Office 10, katuwang ang mga kapulisan ng Plaridel Municipal Police Station sa Barangay Northern Poblacion, Plaridel, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Captain Elric Palanas, officer in charge ng Plaridel Municipal Police Station, ang drug suspect na si alias June. Lalaki, 39 na taong gulang, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint buy-bust operation ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 3 gramo at street value na tinatayang 20,400 pesos, isang cellphone at isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. At para sa ating huling balita, kalaboso ang dalawang hinihinalang high-value individual sa kinasang matagumpay na buy-bust operation ng mga operatiba ng Philippine National Police sa Davao City, kung saan nakumpiska ang 10 gramo ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Reyna Rose Disipulo sa report. High-value individual recidivist na sina alias Darwin at alias Payat matapos matagumpay na sinasagawang buy-bust operation mga operatiba ng mga police station at Davao City Police Office City Drug Enforcement Unit dakong alas 4:20 ng hapon nitong ika-13 ng Hunyo sa Purok 1B Lower Dampa, Barangay Magtuod, Davao City. Ayon kay Police Major Philip Dave A. Udin, officer in charge ng mga police station, nahuli sa aktong nagbenta mga suspect ng isang pirasong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 1 gramo at tinatay nagkakalagang 6,800 pesos sa isang undercover police na nagpapanggap na buyer. Agad nang inaresto ang mga suspect at nakuha mula sa kanila ang nakabuuhang wigit kumulang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga na tinatayang 68,000 pesos. Harap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 Sealing of Dangerous Drugs at Section 11 Possession of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa kasong paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Tagumpay na operasyon na ito ay patunay na patuloy na dedikasyon ng Davao City Police sa paglaban sa illegal na droga at pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lungsod. Hinihikayat ng kapulisan ang pagkikiisa ng publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang mapalakas pa ang kampanya kontra droga. Sa tulong ng komunidad at mga ahensya ng gobyerno, ang Davao City ay mananatiling ligtas at maayos na tirahan para sa lahat. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. At yan ang mabalitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya at sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Marvin Joe Saro, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Mag-aatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.